Hi guys, today magkakaroon tayo ng shoe review ng Li-Ning Sonic 11 version 2. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Marami sa internet ang nakikita kong bumibili nito and masaya sa purchase nila. May hype na nga ito ngayon, no? Kasi hindi mo naman makakaila eh. Maganda siya, parang pang-point guard na pang-point guard. Tignan nyo naman yung shape. Pati yung version 1 nito, talagang marami rin gumagamit. Marami akong kaibigan na bumibili nito. And actually guys, no, pag post ko nito sa internet, minayday ko siya. And may bumili na kagad nito. Kaya nga nagmamadali akong i-review siya ngayon. So, pag-usapan na nga natin aesthetic and material, pinag-uusapan naman na natin yung itsura, no? Gumamit po ito ng mono yarn mesh na uppers, no? Ayan po. Napaka-breathable. Tingnan nyo naman na maayos, no? Tinatawag nila itong boom fiber. Breathable, durable, flexible. So, napakaganda ng uppers niya, guys. May mga screen mesh pa dito, no? So, talagang breathability nito, nako. Alam ko na kagad, no? May mga infusing, no? So, durability rin yan, ayan. Infusing. May external heel counter na TPU, no? Tingnan nyo yan, napakatigas niyan, guys, no? So, stable yung ankle ninyo, yung heel ninyo dito. Gumamit po siya ng dalawang foam, Light Foam Plus and yung X-Step Boom, na sikat nila. Na matatouch mo nga dito, yung puting yan. Tatlo yung kulay na mapagpipilian ito, no? Magaganda rin yun, maganda rin yung pink. Gusto ko yung pink, okay din yung white. Actually, lahat silang tatlong maganda, no? Magaan pa naman to, so pwede talagang pamorma. So dahil dyan guys, aesthetic and material, 9 out of 10 po tayo dito, no? Hindi ko lang na-perfect kasi may pro bar lock po siya na sinasabi dito. Hindi ko masyadong makita, hindi ko rin alam yung support, hindi pinapakita sa internet kung ano ba yung shape niya, kung ano ba ano niya, no? Plastic ba siya, carbon fiber. So hindi ko ma-perfect. Siyempre minsan dahil sa shape mas napapaganda. Next, punta na tayo sa traction and outsole. Maingay po ito sa napakadasi na basketball court na nalaruan ko kanina. So yun guys, stop on a dime ka talaga dito. Solid rubber outsole po yung ginamit sa kanya. Ayan. No, matatouch nyo dito yung boom cushion. Nandito rin. Nandito raw yung pro bar lock. No, yung arch support nila. Matatouch nyo dyan. Kakaiba yung ano, yung pattern, no? Wavy pattern po siya. Malalaki naman yung grooves. And sa tingin ko tatagal pa rin to sa outdoor. No, kasi alam nila ng Asian country or yung China nga, kung saan ito gawa is puro outdoor courts. Ganun yung demographics nila. Pareha sa atin, no? So yun guys, parang wala na akong hahanapin sa traction nito, no? Kasi all directions, squeaky siya. Stop on a dime nga, sinabi ko na kanina. And hindi rin po siya kagad nag-a-attract ng dust. Tingnan nyo, malinis, parang wala nangyari. And ngayon, no, kahit ngayon, gagawin mo siya ng kamay mo, makapit po pa rin. So, 10 out of 10 tayo sa traction and outsole. Next, sa safety and support guys, umpisahan ko dito, no. Meron po siyang TPU plate, no, ito. No, nag-act siya sa sidewall, umaangat po siya dito, which is good. So sa mga Euro step, jab step ninyo, no, covered kayo niyan. Maganda yung lockdown talaga. Kaso lang dito sa area na to, parang nakukulangan ako dito. Sana ito nag-move na lang ng konti dito. Kasi nandito yung pressure point for me, no. Okay, meron dito. Sana meron din dito. Though okay lang kasi may infusing naman. Nararamdaman ko naman yung lockdown, yung support ng infusing. No? Yung uppers naman talaga, which is yung boom fiber nga, very supportive naman. Matigas naman talaga siya. So, mararamdaman mo yung lockdown. Actually, ang ganda ng pakiramdam ng fit nito. Kasi yung paa mo talaga secured. May trust ka dito sa sapatos na to na hindi ka matatapilo kasi ang ganda talaga ng lockdown. Yung sa feel lang, no? Sa pakiramdam pa lang, mararamdaman mo na okay yung paa mo. No? Outrigger niyan guys, tingnan nyo naman, no? Makapal talaga. So iwas tapilok din yan. Yung Pro Bar Lock, no? Okay naman, may
may twisting support naman talaga siya, nararamdaman ko naman. May arc support din dito, pero parang ano lang, foam lang, no, na tumataas. Parang yung light foam lang umangat. And wala rin masyadong information sa internet eh. So hindi ko alam yung shape niya, kung carbon fiber ba siya, kung 'di ba? Pero buti na lang merong ano, no, itong heel counter niya. Napakaganda talaga ng heel counter. Okay yung heel ninyo dito. Iwas tapilok. Anyway, ito yung isa sa mga pinaka-importanteng part ng sapatos eh. Yung heel counter. Actually, hindi lang ito eh. No? Heel counter din po talaga. No? Ito parang wala naman. For aesthetic lang to. Para lang siguro sa pagsuot lang ng sapatos. No? Wala naman siyang tool. Huwag ka magsalita ng ganyan. So dahil dyan guys, safety and support, bibigyan ko po siya ng 8 out of 10. No, okay pa rin, no? Pero parang may mga gusto lang sana improve. No, parang sana may TPU plate pa dito, dito rin sa medial side, parang nakulangan ako sa support dito, nakulangan ako sa lockdown. Pero anyway, no, pang point guard talaga 'tong sapatos na 'to eh. Hindi naman talaga kailangan ng too much support na mga point guard, no? Makes sense. So next, punta na tayo sa fit and comfort. Sa heel, hindi masyadong makapal yung padding. Sa gilid, hindi, no? Yung tanga nito hindi rin makapal. Actually, napakanipis. Dito nga, makikita mo agad yung kamay ko eh. Oh. Ganun siya kanipis yung padding. Hindi po to drop in midsole. Regular lang actually yung insole niya. Yung comfort niya, so-so lang. Talaga, no? Step in comfort, okay din naman, no? Marami namang forefoot flex. Sobrang lambot nito. Sobrang flexible naman talaga ng sapatos na to, no? Yung ankle mo rin, syempre dahil low ka to, napaka-mobile, makakagalaw ka ng sobra. Yung heel-to-toe transition, tignan mo naman yung art nito, guys. Tignan mo naman, no? So, maraming forefoot flex. Yung gaan, talaga naman, no? 1.06 pounds. No, napakagaan talaga para sa 45 sa Euro 45 na sapatos. Sa fit naman niya guys, snug fit po ito. Narrow po yung entrada niya. So sa mga wide footer po dyan, kailangan nyo mag half size up. Ang ganda actually nung haba niya. Medyo narrow nga lang siya. Pero okay yung fit, maganda yung fit sa akin. Pero kung ako'y masusunod, parang gusto ko pa 0.5 size up para mas okay. So sa fit and comfort guys, bibigyan ko po siya ng 9 out of 10. Kasi napakalambot naman, napakagaan, ganda ng heel-to-toe transition, forefoot flex, panalo. Yun lang, yung padding, parang gusto ko lang ng konti. Konti lang naman, hindi deal breaker, lalo na kung point guard kayo. Next, punta na tayo sa breathability. Huwag na natin pag-usapan to. Yung uppers niya na tinatawag na boom fiber, tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung mga butas niyan. 11 out of 10 po tayo sa breathability. Next, punta na tayo sa cushioning. Ito maganda yung cushioning nito kung gusto mo ng a very bouncy ride. Kasi gumamit po siya ng leaning boom and light foam plus. Parang yung leaning boom niya, mga pad lang yun, sa heel saka sa forefoot lang. No, hindi siya full length, pero full length siya na leaning light foam plus. So yung light foam plus kasi guys, no, more on sa impact protection. And yung boom, very bouncy po talaga siya. You will feel fast, you will feel quick. Very responsive naman kasi itong sapatos na to. Low to the ground nga. No, may energy return. Napakaganda ng energy return nitong boom. No, ng leaning boom. Yun naman yung doon sila sumikat eh. So dahil dyan guys, mataas pa rin nabibigay natin dito na score. So bibigyan po natin siya ng 9 out of 10 sa cushioning setup. Siguro kung point guard ako na magaan, hindi matanda, na walang injury dati sa tuhod, 10 out of 10 to. Actually, napakataas ng magiging score dito. So next, punta na tayo sa price tag. Sa tingin ko yung price nito, sa itsura niya, okay. Yung boom foam, talaga namang mahal yan. So makes sense na medyo may kamahalan to. Nasa 5,000 pa rin yata to. 4,500, 5,000 pa rin siya ngayon. Sa leaning authorized seller ng Lazada, no? Nandun pa rin siya sa mga price tag na yon. And itong uppers naman kasi na to, mahal naman talaga yan, no? So, make sense naman talaga. Yung pakakagawa sa kanya, mukha naman talaga premium. Pero kung nasa siguro, no, kung ako yung masusunod, sana nasa mga 4,000 lang pababa, no? Kasi 5,000, parang doon sa iba okay na yon.
Parang ako kasi sanay ako sa mga budget na sapatos, no? Panalong-panalo na siya sa akin. So, dahil dyan guys, bibigyan natin ito ng 8 out of 10 na price tag score, no? So, talaga marirecommend ko pa rin naman to. Kung point guard kayo, light na shooting guard, gusto niyo ng premium na sapatos, very breathable, maganda yung court feel, top tier yung traction. Sa traction talaga tayo guys dito panalo no? Guys, maglalagay ako ng link dyan sa baba. Trusted seller po yan, Lazada, Lazmall po yan, no? And lalagyan ko rin ng Shopee na link. Bumili na po kayo, i-try nyo na to. Hindi po mapapahiya, panalong-panalo po talaga. Pero kung naghahanap pa po kayo ng mga pang-point guard na sapatos, no, may mga leaning na sapatos din po ako dito. I-click nyo po yung mga videos na yan, mga leaning review ko, no? And yung bilog po dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo, para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi, and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!